Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa Inquirer.net tungkol sa pag-take off ni Tatay Digong June 30 ngayon. Dapat mag-take off siya as mayor ng Davao City hanggang tanghali. So ang tanong, matutuloy ba? Ano ba ang development sa The Hague? Yung mga abogado doon, papayag ba ang ICC na mag-take? Ang alam ko, yung consulate officer natin doon, pupunta lang doon at siyang mag-administer ng kung papayag ang ICC. Yun na yun. Tapos na. Uupo ng mayor ang ating Tatay Digong. First time in history, ang taong nakakulong nasa malayo, overwhelmingly landslide. Hindi lang landslide, tsunami, victory sa Davao City. So anong mangyayari? Ito, ang article ng Inquirer. Baste Duterte likely to sit as acting mayor of Davao City. Okay. While there is no word yet if former President Rodrigo Duterte, currently detained at ICC, can take his oath as mayor of this city, people are still waiting up to noon today, June 30, if he will be allowed to do so. But if the former president fails to do, it will be the first time for this city to have an absent mayor at the helm of the city government. In all likelihood, his son, Sebastian Basti Duterte, who won as vice mayor, will assume his father's post as acting mayor of Davao City. Vice President Sara Duterte told reporters. Okay. The Vice President said she did not know anything about the decision and the challenges faced by lawyers over why her father still failed to take his oath until now, adding that they may never had any discussion about it. Ulitin ko dapat ang ICC papayag. Kasi napaka-stricto ang ICC. Ang makakapasok lang doon sa detention cell, immediate family members and lawyers. Kailangan, ang alam ko correct me if I'm wrong, ang dapat na mag-administer ng oath is consular officer, yung ng DFA, representing the government of the Philippines, mag-take oath. Kung hindi papayag ang ICC, makakapasok ang consular officer, wala. Yun po ang naiintindihan ko. Ito, ang mismong payag ni VP Sara. We don't have any discussions about his absence. Maybe it was already expected because of his situation right now. He is currently detained. There's no other feeling except accepting the fact that he'd not be present in his oath-taking. So, the former President and Mayor-elect Rodrigo Duterte has until noon of June 30 to take his oath. In the event that he does not take his oath, it will be Vice Mayor Baste who will be acting mayor, sabi ng Vice Presidente. She also said it was not very likely that the DILG, whose role was merely a ministerial, would take any steps to let his father take his oath. Anyway, para sa akin kung hindi man siya makatake oath, walang problema. Kasi ang magiging mayor, ang kanyang anak na si Mayor Basti ngayon, na napakaganda naman yung performance niya as mayor for the last 3 years. So kung hindi siya makatake oath, mas okay pa rin kasi very stressful din ang trabaho ng isang mayor. Pero or in a way, siguro, kung makatake out siya, baka makatulong din kasi magiging busy na siya Kaya lang, problema pa rin, paano yung mga pagperma
ang hirap. Sabal, mag-take out siya. Paano niya magampanan ang trabaho niya as mayor? Bibigyan pa siya ng hotline. Pwede, o kaya internet connection. Kasi pwede naman ngayon work from home. So, pwede niyang ipunin ang kanyang mga department head, mag-Zoom meeting. So, magiging busy siya as mayor kung papayag ang ICC. So, mawawala ang kanyang boredom, magkakaroon ng meaning and purpose of his life. So, posibleng mangyari yon. Anyway, sana makapag-take out siya dahil first time in history ito ng isang taong nakakulong, tsunami ang pagkapanalo. So, validation lang, sabi nga ni VP Sara, yung pagkapanalo ng lahat ng kandidato ng Duterte sa local election sa Davao. Lahat. It's a validation sa leadership ni PRRD at of course, leadership ni VP Sara, leadership ni Mayor Baste. It's a validation. So, pag hindi naka-take out si PRRD, Vice Mayor Baste will act as mayor. So, ang magiging Vice Mayor, yung number 1 councilor, ang number 1 councilor, yung apo ni Tatay Digong, Rodrigo Duterte II, anak pa rin ni Congressman Pulong. So, Duterte pa rin. Ang ganda, di ba? Saan naman yung iro? Kuhan pa rin. Tapos, ang wife ata ni Rodrigo Duterte II, nanalo rin siya ay siya pa rin ata ang ng ABC President. Kaya magiging member pa rin siya ng konseho ng Davao, yung asawa ni magiging Vice Mayor Rodrigo Roa Duterte. Hindi na Roa. Rodrigo Duterte II. So, yun po ang kaganapan sa Davao City. Antabayanan natin hanggang alas 12 mamayang tanghali kung maka-take out ang ating minamahal na Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan itong tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya sa pamabusin. Una ni siya ang natagaan og yero. O bisan pa sa kusog kayo nga ulan. Daghang salamat, sir. Salamat siya sa sin nga nahatag sa iya. O karon abot na gid siya sa iyang ipatindog nga balay. Kay kini nakigpuyo lang ni sa iyang amahan. O karon mo na ni ang iyang ipatindog nga balay. So ugma magatop na lang gid ni siya. Kay ulan namang gyud, kusog kayo ang ulan apan sa ilang kalipay di kuha digid nila ang sin. Unang-una akong pasalamatan ang atong Ginoo o kanang atong nag-sponsor o salamat sa iyang gihatag nga sin kay makabalay na gid ko. Unya nagigpuyo ra ko sa akong mama karon makalain na gid ko. Kaya daghang salamat. Yanda. Salamat ko kay kuan kanang madagan pa ang matagan ani nga kuan ug sin para dagan gyud ang magkapanalamat sa inyo o kiran bisan pag ulan di ko agid nako ako sin kay excited kay mi na kaming tanan natagan diri sa sitio Gayton. Salamat kayo. Salamat kayo, sir. Salamat. Daghang salamat.